balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, prosesyon ng itim na Nazareno tumagal na 19 na oras bago naibalik ang puon sa Quiapo Church. Mga nasugatan sa traslasyon umabot naman sa 1,700. Malacanang, nangging haharangin ng DBM ang pondong inilaan ng isang senador para sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Sinabi niya, hindi ako gumawa ng kahit anong pahayag na ang halagang yon ay pipigilin. Rotating brownouts sa ilang lugar sa Luzon, ibinabala ng Meralco. DSWD nagpaliwanag hinggil sa pagkakadoble ng pangalan ng mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilya Program. Pinaypay namin yung aming bilisahan na kanilang ipinakita at nakita nga po namin na may 200 na doble. Balitang negosyo mga kasama, isang kilalang airline company naghihintay pa rin ng go signal para makabiyahe sa Israel. At balita sa ibayong dagat, may bagong car bombing na itala sa Central Syria, 18 patay. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Biyernes ngayon at 10 ng Enero 2014. Ito pa rin ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXDC 621 RMN Davao, DYRI 774 RMN Iloilo, at sa DYBR 657 RMN Rojas. Live International via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Live via satellite. RMN News Nationwide. Panahon. Weather today. Inaasahang papasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area o sama ng panahon sa silangang bahagi ng Pilipinas. Yan po ay Biyernes ng hapon o araw ng Sabado. Namata ng LPA sa layong 1,460 kilometers ng Southern Mindanao. Ayon sa pag-asa, malaking tsansang maging ganap po itong bagyo. Patuloy pa rin naman ay iiral sa Luzon ang Northeast Monsoon. Yung amihan, mga kasama, dahil dyan ang Kabisayan at Mindanao ay may maulap na langitan, may mahina hanggang katamtam pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May pulo-pulo pa rin mahinang pag-ulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin ang iiral sa hilangan-silangan, hilangang Luzon at mga silangang bahagi daw ng Luzon at Kabisayaan. Tumagal ng 19 na oras bago naibalik sa Quiapo Church sa imahe ng itim na Nazareno. Mandalas 8 ng umaga kahapon na magsimula ang traslasyon matapos naman ang misa na pinangunahan po ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Nabatid na bago mag-alas-2 na madaling araw kanina nang maibalik muli sa loob na ng Quiapo Church ang itim na Nazareno. Sa pagtaya ng MMDA, umabot sa 12 milyong deboto na kaisa sa prosesyon. Una rito ay nagkaroon ng tensyon sa prosesyon ng tangkain ng mga deboto na idaan sa MacArthur Bridge ang Andas. Gayong pinagbawal na ang pagdaan doon dahil sa nakitang bitak sa tulay. Halos 1,700 naman na nasugatan na himatay at nahilo sa prosesyon para sa itim na Nazareno kahapon. Mayroon ding isang deboto naputulan po ng kaliwang hinlalaki matapos magulungan na andas ang kanyang mga paa.
Marami ang nagtamo ng sugat sa paa o pangbahagi ng katawan, mga nahilo at nahimatay ang isinugod sa may pinosteng emergency medical stations ng Philippine Red Cross. Kahit na sugatan, itutuloy pa rin ng karamihang deboto ang panata sa traslasyon sa susunod ng taon. Live via satellite. RMN News Nationwide. Basura na nakolekta sa pestaho ng Black Nazarene kahapon mas marami kumpara noong nakaraang taon. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Malaki ang volume ng basura na nakolekta ng MMDA sa kapistahan ngayon ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila kumpara sa nakalipas na taon. Ayon sa MMDA, noong nakaraang taon ay 19 truckloads lamang ng basura ang nakolekta nila sa pista ng Black Nazarene, pero ngayong taon ito ay umabot ng mahigit 23 truckloads. Ito nila ay bunga ng 2 araw na pahalik sa Poong Nazareno. Karamihan sa mga nakolektang basura ay plastic na bote ng mineral water, balat ng candy, biskwit, plastic bags at mga panis na pagkain. Bukod sa pagwawalis, ay nag-spray din ng tubig ang MMDA sa pinagdaanan ng prosesyon. Kasama mo sa MMDA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Headlines. Wala naman nakikitang problema ang Malacanang sa ini-realign na 1.8 billion pesos ng siyam na senador para sa ilang proyekto at calamity funds. Sa sinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Secretary Herminio Coloma na hindi totoo ang balitang gustong harangin ng Department of Budget and Management ay nilang pondo ni Senador Jingo Estrada para sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Hiningi ko ang tugon ni Secretary Abad tungkol doon at sinabi niya, hindi ako gumawa ng kahit anong pahayag na ang halagang yon ay pipigilin. He said, I never made any statement that the appropriation will be withheld. Ang sinabi lang niya na ayon sa patakaran, dahil yung appropriation na yon ay amendment doon sa isinumite ng executive. It was an amendment introduced during the process of Senate deliberations. Maliwanag pa ni Coloma, kailangan lamang ng special budget request para ma-release ang nasabing pondo. Anya, manasabing realignment ay naisingit naman sa Senate deliberations at kasama sa 2.265 trillion pesos 2014 national budget na nilagdaan ng Pangulong Noynoy Aquino. Senador Jingo Estrada pumalag sa mga batikos kaugnay sa kanyang PDAP. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Sinabhan ni Senator Jingo Estrada ang mga batikos sa ginawa niyang paglalaan ng kanyang pork barrel sa mga local government units, kabilang na ang Maynila kung saan alkalde ang kanyang ama. Ayon kay Estrada, hindi na dapat bigyan ng mali siya ang pagbibigay ng pondo dahil naaayon ito sa batas at naaprubahan naman ng Bicameral Conference Committee. Ang sabi pa ni Estrada, bukas naman ito sa pagbusisi ng publiko, ng Department of Budget and Management at ng Commission on Audit. Din pa ng Senador, magiging transparent din ang anumang proyektong paglalaanan ng kanyang alokasyon. Paliwanag pa ni Estrada, pinili niya ang Maynila hindi dahil mayor ang kanyang ama dito, kundi bukod sa bangkarote nga ito, ang lungsod rin ang isa sa may pinakamatas na poverty incident sa buong bansa. Ibinabalik lang daw niya ang tulong sa mga LGUs dahil ganito rin ang ginagawa niya noong alkalde pa lamang siya ng San Juan. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Sa iba pang balita, nagbabala po ang Meralco na posibleng makaranas ng rotating brownout sa ilang lugar sa Luzon matapos pigilan ng Korte Suprema ang ikinasan nila na big time power rate hike. Kasabay nito mga kasama, muli po iginit ng Meralco na alisin na ang ipinataw na TRO, Temporary Restraining Order, dahil sila ang sumasalo sa generation, transmission, at pang pass-through charges na dapat daw ay mga consumers ang bumabalikat. Ayon sa Meralco, posibleng tumigil na sila sa pagdatransmit ng kuryente kapag hindi nabayaran ang transmission charge. Nakatanggap na rin daw ang Meralco ng demand letter wala po sa mga transmission generation companies para sa full payment ng kanilang power bills noong November 2013. Pwede nang umuwi sa mas ligtas na bahay ang may 4,000 residente sa Compostela Valley at Davao Oriental na sinalanta ng bagyong Pablo. Ayon sa European Union, tapos na nila ang tinatayong pabahay para sa mga biktima ng bagyo.
Inuunahan naman ni EU Ambassador to Manila, Guy Lidu, ang pamigay po ng certificate sa mga 200 pamilya sa bayan ng Moncayo, Compostela, Balian. Nagpasalamat din siya sa pagtutulungan ng mga nakiisa sa pagtatayo ng mga bahay kung saan sinabi niyang hindi nila matatapos ang project kung hindi naman nagsakripisyo ang marami. Matatandang abot sa 250,000 na mga bahay kung salit establishmentong winasak ng Pablo noong December 2012. Habang mahigit 1,000 naman ang nasawit yata yung 850 na wala sa pananalasa ng bagyo. Batayan po ng DSWD sa pagbigay ng tulong sa ilalim ng CCT, ipinabubusisi muli ng isang kongresista. Sama natin sa balita, Conde Bata. RMN Report. Binuhay muli ni Gabriela Representative M. De Jesus ang panawagan para i-review ang sinusunod na poverty alleviation measure sa ilalim ng Conditional Cash Transfer o CCT. Ito ay matapos na masilip ng Commission on Audit na may mga ghost beneficiaries ang CCT at hindi ito na-monitor ng maigi ng DSWD na siyang nangunguna sa implementasyon ng nasabing programa. Nauna nang inihain ng House Resolution No. 332 kung saan binibigyan direktiba ang House Committee on Poverty Alleviation na magsagawa ng investigasyon sa CCT na pinangunahan ng Gabriela sa Kamara at ng 13 iba pang kongresista, kasama na dito si Minority Leader Ronaldo Zamora. Batay sa 2012 COA report, nasa 50.15 million ang ibinigay sa 7,782 na pamilya kung saan hindi ito nag-match sa listahan ng DSWD sa registered at validated household beneficiaries of the National Household Targeting Office. Dahil ani sa regularidad na ito ay kinalampag ni De Jesus ang Kongreso na i-review ang pinagsususpetsahang flagship poverty program ng Pangulong Aquino. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, RMN. Radyo mo nationwide. Nagpaliwanag naman si DSWD Secretary Dinky Suliman hinggil sa inilabas na report ng Commission on Audit na nadodoble ang kanila pong benepisyaryo para sa 4P o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay Suliman, mayroon silang 2 report tungkol dyan kung saan hindi nakita ng COA ang unang nilang report na mga recipient ay nasa ilalim po ng National Household Targeting System. Yung sinabi po nila, meron silang 7,700 families na nakita nila na binigyan na wala daw sa listahan po namin. Amin hong pinakita, nung amin hong ibigay yung feedback na yun, na yung 7,000 plus po ay nasa listahan ho ng National Household Targeting System at ito po ay naipakita namin sa kanila. Nung una nilang tinignan, hindi nila nakita. Mapatutunayan ito anya ng IT expert dahil naman ito ang nag-ayos ng listahan. Kasabay niya ay humingi naman ng pamanhin si Suliman kung mayroon man silang pagkakamali dahil halos malapit nang bumigay ang kanilang database at dami ng recipients ng 4Ps. Pinagpapaliwanag po ng Pilipinas ang China kasunod ay pinatupad nito hinggil sa pangisda sa West Philippine Sea. Kapatid na pinagutos ng China na kailangan munang humingi ng permiso ang mga mangisda bago makapasok sa pinagtatalo ng teritoryo. Nobyembre na aprobahan ng legislatura ng Hainan, China ang kautusan at epektibo nito ngayong Enero. Nangangalap na ngayon ng impormasyon na embahada ng Pilipinas sa Beijing kaugnay ng usapin. Panibagong hakbang ng China na magpatupad nga ng fishing permit sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea ay pinalagan. Sama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Inalaga ng Department of National Defense ang plano ng China na palakasin pa ang puwersa nito sa pamamagitan ng panibagong hakbangin na magpatupad ng fishing permit sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea o South China Sea. Ayon kay Defense Spokesman Dr. Peter Paul Galvez, handa ang pamahalaan ay paglaban at protektahan ang yamang dagat sa jurisdiksyong nasasakupan ng 200 milyang exclusive economic zone ng bansa. Sa report, pinaplano ng China na magdagdag pa ng puwersa nito sa West Philippine Sea para obligahin ang mga dayuhang mangingisda na kumuha muna ng permiso sa Beijing bago mangisda sa pinagtatalunang teritoryo. Una nang umani ng mga pagbatikos mula sa Estados Unidos at iba pang bansa ang implementasyon ng Air Defense Identification Zone o ADIZ noong November 2013 sa Beijing sa East China Sea na sumasaklaw rin sa hangganan ng Japan at South Korea. Nilinaw naman ni Galvez na nagsasigawa pa ng verifikasyon ang Defense Department sa napaulat na panibagong plano ng China.
Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Hinihintay, maasama ng Cebu Pacific Airlines ang sagot po ng Civil Aeronautics Board sa pagpayag na makabiyahe ang local airline sa Tel Aviv, Israel. Di matapos hingin ng Philippine Carrier alokasyon ng 7 frequencies entitlement sa ruta ng Tel Aviv sa ilalim ng Air Service Agreement at isa pang Memorandum of Understanding. Nabatid na noong 2013, last year, may pagkasundo Israel at Pilipinas sa ASA na pinahintulutan ang Philippine carriers na sumayong papawid o bumiyahe patong Europe via Tel Aviv. RMN News Abroad. 18 na ang bilang po naman nasawi sa nangyaring car bombing sa Central Syria. Posible ring lumubo pa na sabing pilang dahil maraming nasa kritikal ang kondisyon at sugatan sa insidenteng naganap malapit sa eskwelahan sa may Al-Kafat. Ang nasabing lugar ay sinasabing pwesto ng mga miyembro ng Ismaili Shiite Muslim minority. Live na live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Hindi pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide ngayong pong Biyernes. Adjust na tayo ng Enero mga kasama 2014. Sa mga taga Bacolod, abangan nyo po, susunod na dyan sila kasama Agnes Apostol at Serge Santillan. Sa RMN News Diretso, Kitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Panoorin po ating naging pagbabalita ngayong 7 na umaga sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama today. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo serbisyo publiko. Sa alam po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan. May pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News. At ang alas 7, 17 ng umaga. RMN